Naka-gloves ako kunyari, look and feel lang. Wala na akong NLF. Look and feel lang. Titignan ko lang yung chest, kakapain ko lang yung pulso niya. In 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No pulse siya. So, ano yan? Automatic na yan. Pag no pulse yung patient, ano na siya, hindi na. Kasi yung lang na mawala sa tao is yung pulse. Mahirap yun na wala siyang pulso pero huminga siya. Takbo na kayo niyan. Pinakapain niya walang pulso pero huminga yung patient. Okay, now. So, okay, wala na siyang pulso. Ang susunod kong gagawin, sir, na nag-video, pwede po ba kayong kumuha? Ay, kumuha. Tumawag muna ng ambulansya. Okay. Sir, alam niyo po ba yung AED? Kapag sinabi, alam niya, sir, harap po AED. Then, nakuha po kayo, balik po kayo sa akin. Kung marunong kayong gumamit ng AED. Kung hindi kayo marunong gumamit ng AED, sabi niyo, sir, tawag na po kayo ng ambulansya. Then, hanggang maaari, padalhin niyo po ng AED. Lalo po sa labas, kasi may mga LGU na wala silang AED. Yung AED lang is nakatago lang sa kanilang barracks. Wala sa ambulansya. Hanggang maaari sabihin mo dala ng AED. Okay, kasi no pulse ng breathing. Now, after tumawag yan, then that's the time mag-start mag-chest compression. Sir, palagay na lang dito. Pag ganito na yung chest. Okay na lang. So, start na ako ng compression. Heel ng palm, lagay sa middle ng chest, isang kamay, ipatong, interlace. Now, kinakailangan ko mag-lean forward sa patient. Lean forward talaga. Yung ulo, sobra sa katawan ng tao. Bakit sobra? Hindi ako nakaganito. Bigat siya. Kasi pag nakaganito ako, for example, this is the heart, ganito lang ako, parang pupush ako, tumutulas na siya ng konti. Hindi ko nagagawa yung 2.4 na lalim up sa heart. So, kinakailangan ko mag-forward, straight elbow para pag pinapush siya, talagang sa heart yung napapag. Straight forward, then pump. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hanggang sa 120. After 120, check ulit ako ng pulse. Wala pa rin siyang pulse. Then, compress ulit ako. 1, 2, 3, 4, hanggang sa 120. Okay, now, pangatlong cycle na, pangatlong ng beses ko, bigla siyang dumilat, tumuto. Na-revive ko siya sa patient. Ano gagawin ko? Gagawin ko na yung recovery position. Okay? Compression, bigla dumila sa patient, stop na ako dahil nagkamalay na sa patient. Ang gagawin ko na lang sa kanya is yung recovery position. Pare sa baba ka naman. Okay. Recovery position. Ang gagawin ko lang sa recovery position, walang problema kung gusto niyo outward or inward. Harap sa inyo or pa harap sa labas yung patient na i-roll nyo siya. Isa-side nyo yung patient. Taas nyo na isang kamay. Isang kamay, ilagay nyo na sa may chin niya. Isang tuhod. I-bend. Ilagay natin sa kabila. Sa kabilang side. So, ganito yung position. Then, support sa hips at saka sa shoulder. Then, patagilirin natin yung patient. Now, makikita nyo na iipit ang isang kamay niya at naiipit rin yung isang paa niya. Para just in case gumalaw si patient, gusto niya gumalaw, hindi siya masyadong makagalaw dahil naiipit yung paa niya isa, then naiipit yung isang kamay niya. Ang purpose niya, sir? Para hindi masyado gumalaw yung patient, hindi magalaw yung patient masyado. Para akala ko pinaporma siya para pagdating nung ano na lang yung spine board. Ilalagay tayo yung spine board, pero itong dalawang itong isang paa at isang kamay, kaya natin i-review para just in case gusto niyang gumalaw.